proceed now to the testimony from our awardee from PLA, Master Guide Mark Garao. Please proceed. Ang pangalan ko po, nais ko pong batiin ng bawat isa. Ang pangalan ko po ay Mark Jacob Garao mula sa PLA Batch Magiti. And nais ko pong ibahagi po sa inyo o ilahad ang naging karanasan ko po sa pagiging isang PLA trainee. So throughout the PLA training, nagsimula po ang imbitasyon na ibinahagi po sa amin ni Master Guide Michelle Ian Santos na that time, bago po siya lumisan papuntang US, ay siya po ang nagsilbing club director po ng aming Pathfinder Club bago po ipinasa sa akin. So, nung tinanggap ko po yung, or nakatanggap po ng imbitasyon sa pamamagitan po ng kanyang pag-anunsyo, sabi po ko siguraduhin sana na ang bawat isa sa mga master guides na kasama ko po sa church ay makilahok at makasama po sa naganap na CLC-wide PLA training. Unfortunately, ako na lang po yung natira upang may pagpatuloy po ang training. So, paano po nangyari po or ano po ang naganap sa PLA training? So, once every 2 weeks, nagkakaroon po ng Zoom meeting na kung saan ang bawat lecturer ay nagpabahagi po ng kanilang kaalaman or ang kanilang topic, particularly in Pathfinder leadership, kahit po sa mga personal na mga or sa pag-iintindi sa kanilang temperaments at kayo din po sa paglilingkod, and in particular kung ano po ang kanilang personal conduct o ang kanilang relasyon sa ating Panginoon, particularly in pursuing kung ano po ang magiging purpose ng Diyos sa atin at kung ano yung kinakailangan natin gawin para sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya din po natuto din po kami kung ano yung kinakailangan namin gawin sa aming pong pagkikitungo sa mga Pathfinders at gayon din po sa mga fellow Master Guides. Meron din po mga naganap na activities, although dahil po sa limitations through online platforms ay ginagawa po namin sa pamamagitan ng pagsasagot ng mga ilang katanungan. Particularly po sa lecture na binigay po ng lecturer on that certain time. Dahil po sa mga limitations and challenges, personally, naranasan ko din po yung paghihirap po na hindi ko po nagagawa ng maayos o hindi ko po nagagawa agad ang mga requirements na nagdudulot po sa akin ng pagdududa kung makasama po ba ako na may award bilang isang PLA awardee. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, sa kabila po ng aking pong personal na pagkukulang, lalo na po sa Kanya, at gayon din po sa mga mga requirements sa PLA, ay naging mabuti pa rin po ang Diyos na tinulungan po ko na at tinuturuan po ko kung ano po talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang master guide, ang pagiging isang leader, na magiging isang responsable, at gayon din po sa aking pong relasyon sa Diyos na makaka-apekto dapat sa aking pong relasyon sa mga fellow master guides at gayon din po sa mga Pathfinders. Overall, isa po itong napaka-memorable experience na hindi ko po nais ipagpalit sa iba dahil po marami po kong natutunan at marami po kong na-realize kung ano po ang talagang ang importance ng mga activities, especially in outdoor activities, ang kahalagan din po ng nurturing, especially sa lahat ng aspeto ng isang Kristiyano. At in-expect ko din po na meron pa po kong matututunan, meron din po pagkakataon para maglingkod, at lalo na po na ako po ay lumago sa aking pong kaalaman ukol sa ating pong Panginoon, gayon din po sa aking pong paglilingkod upang maituro ko po yung aking pong kaalaman sa iba pa pong fellow master guides. At gayon din po sa paglilingkod, sa pagdadala sa bawat isa sa mga Pathfinders sa ating pong Panginoong Hesukristo, at sa bawat isa
bilang aking pong serbisyo at paglilingkod as a master guide. So, dahil po sa mga bagay na ito, isa pong napakalaking pribilehiyo na may bahagi ko po sa inyo ang aking pong karanasan sa PLA. Okay, so thank you so much, Brother Mark Jacob. Now, dadako naman po tayo sa atin pong APLA holder, ang testimony ni Master Guide Solomon E. Bagtas. Yes, good afternoon to everyone. Ako po ang napiling mag-testimony sa hapong ito para po kung ano ang benefits po para sa akin ang mag-training sa Advanced Pathfinder Leadership Award. Pagkatapos po namin ma-award ng Pathfinder Leadership Award, ay sabi ko sa aking misis ay hindi na kayo magti-training ng APLA sapagkat sa buhay po namin pamilya, yung Sunday po, yun ang family day po namin. So, isang bagay na challenge para po sa amin ang ganitong uri po ng training. Sapagkat every second and fourth week of the month, kami po ay kami coordinator ng PLA training. Ang sabi po ng aking may bahay, magpatuloy lang tayo kasi lalo tayong lumalago as a leader. Marami pa tayong matutunan. Don't compare yourselves to others. Kung ang iba hindi umaten, tayo umaten tayo sapagkat maraming benefits ang ating makukuha kung magpapatuloy tayo sa training. Alam po ninyo, isang bagay po ang isang pagkasanay na ito ay marami po kong natutunan. Putikit po kapag nung panahon po ng lecture o training po ng APLA, yung pong mga lecturer ay nakapagbigay po ng encourage po sa akin. Yung isang pagkitraining ay nagbigay ng malawakang kaisipan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Akala ko noon kapag ikaw ay na-award na sa PLA, mag-stop na doon. Yung pala, hindi dapat huminto kapag ikaw ay na-awarded na ng PLA. Dapat magpatuloy sa mga ginagawang training. Ang natutunan ko po ay yung encouragement ng ating youth director na magkaroon din ng bahagi sa evangelism. So we are planning to have a Voice of Youth theme sa aming Oxford Pathfinder Club. Actually, I am blessed for yung nakarampong ating 10 days of prayer. Hindi po kami nakatupad sa date na aming dapat sundin doon po sa 10 days of prayer. Ang lahat po ng mga miyembro po ng iglesia po ng Magsaysay ay sabay-sabay pong nagkasakit. That's why we postponed the specific date to implement for the 10 days of prayer. So sabi ko sa kanila ay magpatuloy tayo pagkatapos tayong gumaling. So ang aming 10 days of prayer ay natapos po kagabi. So I voluntarily to be their speaker every night. Alam po ninyo, isang bagay po ang aming natutunan, sabi nga, as a true leader ay hindi dapat sumuko sa anumang hamon ng buhay as far as evangelism is concerned. Isang blessing para po sa amin itong 10 days of prayer na ito na aming natutunan sa training po ng APLA. Ngayon lang po na-experience na 10 days of prayer ay meron kaming 50 interest na nakikinig gabi-gabi sa aming ginagawang 10 days of prayer na ito. At sabi ko kagabi sa aking may bahay, i-continue natin ito na tayo ay magsimula ng Voice of the Theme sapagkat actually meron na po kaming isang pamilya na gusto nang mag-baptize po para po this coming Voice of the Theme ng Oxford Pathfinder Club. So ito pong 10 days na ito, nadagdagan pa ng 5 na interest na sila po ay nakikinig gabi-gabi sa ating pong 10 days of prayer. So for me, another challenge na aming harapin mag-asawa at ako na dapat harapin ang hamon ng gawain as far as Pathfinder is concerned. So ano pong natutunan ko isang bagay para po sa akin, yung pagiging patience. Ito po ang isa pinakamahina kong karakter na dapat ko pong i-overcome sa aking buhay.
Patience for me is a big challenge. Ayaw na ayaw ko po yung ako ay nag-aantay kapag sinabi po ang oras na dapat ang meeting place ay ganitong oras, ganitong lugar. Para bagang kapag hindi dumarating po ang kausap ko, ang feeling ko ay parang sabi nga ng kasabihang pangkanto, parang inasinan ng aking puwet. Ako po ay maiksi ang aking pasensya. Pero by this time, when I learned from the lectures, through a true leader, kailangan meron patience. Pangatlo, ay kailangan meron trust. Alam po ninyo at matutunan ko dito rin po, bilang pong isang entrepreneur, ay we develop to our company kung paano magtiwala sa mga employee. Actually, ang employee po namin meron sa company ay less than 100 workers. Sabi na mag-asawa, how can we manage this business without knowledge of become a true manager? Alam po ninyo, natutunan ko po dito sa training na ito, unang-una, yung tinatawag na trust. Kami po ay nag-put up ng mga tao, bawat coordinators, in order to trust them to do their jobs, to their duties, to their responsibilities. Kami po ang pinagkatiwalaan pa ng business to, pero kami po ay hindi nag-opisina sa business. Sa bahay lang po kami. Natutulog, gumigising po ng tanghali. Meron po kaming mga taong pinagkakatiwalaan na sinanay po namin na dapat pala ang isang leader ay dapat mag-train ng isang susunod na mga leader ka para hindi ka nape-pressure sa mga programs or any planning as far as planning is concerned. At pangapat po, itatawag na commitment. Ito po ay isang bagay na pa-importante ako natutunan. Bakit po? Kapag sinabi sa akin na o mag-speaker ka o mag-pray ka, huwag lang pong paawit o render ng special number. Mag-pray, mag-speaker, kahit saan, kahit kailan, ay ako po ay ready. Ang sabi nga, ang sundalo ng Diyos kailanman ay hindi marunong sumuko sa anumang labanan na inaharap. Ito po ang aking natutunan sa isang bagay na napaka-importante para po sa akin. Kaya maraming pong salamat sa mga instructors. They shape our mind and our hearts to become a leader. Especially sa ating Panginoon ay naglandyan po. Natapos po ang training, kami ay naging coordinator for almost 1 month. Twice a month ang aming ginagawa. So sinacrifice po namin ang aming ginagawang family day every Sunday because of this training. So isang bagay na natutunan po namin, we still growing, and bagay na dapat po namin panalangin, sana ang aming natutunan ito ay patuloy magamit po sa banal na gawain ng ating Panginoon. Thank you very much and God bless us this afternoon. Okay, thank you. So we'll proceed now to the response of Pastor Marlon C. Ramirez, our current CLC Youth Director. Pastor Marlon? Okay, thank you. PLA, Master Guide Solomon and Master Guide Jacob for that great testimony that we had heard at this very moment, being the representative of the Pathfinder leadership in the North Philippine Union Conference, together with our leaders here. We would like to give congratulations each and every one. I'd like to say congratulations on your success. So the award you have received acknowledge the completion of an achievement level in the Pathfinder Club. Through a course of study, you have gained insights into several advanced areas of Christian development. So you now have a greater knowledge of the Bible and your responsibility for service to others. So you have followed with interest the progress of church through the ages. So you have pledged yourself to a healthy lifestyle. You have also gained a greater appreciation of nature and the outdoors. The Pathfinder Leaders Organizations invites you to accept this award whenever you adhere to the principles and lifestyle that presents. Again, from the Central Luzon Conference, we congratulate you all. Then welcome to the Leadership Club of Pathfinder here in North Philippine Union Conference. Congratulations.
Okay, thank you, Pastor Marlon Ramirez, for that very kind response. Now we'll proceed to the words of gratitude, and we'll go first to Master Guide Nimrod S. Salazar, followed by Ms. Master Guide Ronildo P. Marasigan, and Pastor David B. Morado, the NPUC Youth Director. Master Guide Nimrod. Yes, again to my comrades in the Pathfinder leadership, I'm so happy to have our rosters of men who are committed to serve the church. By virtue of your persistence, attendance to the meetings that you have attended, I fully believe, and I have a high hopes to you by virtue of your projected commitment to the different meetings and your willingness to serve. Today, I just want to take this opportunity to say something about a short statement of challenge to all of us. I would like to anchor my statement of challenge from the book of Revelation, chapter 1, verse 3, that says, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." You see, I think all of us are aware that we are already living in the borrowed time. Our youth director from the union level presented to us the challenge of our church, and it calls for all of us here, awarded, and those who became trainers, to rally hand in hand to go through the challenges of the programs of the church. And I think that all of us will really serve to the utmost of our capabilities with faithfulness. And my prayers to all of you, that all of us will become faithful as we wait for the soon coming of Jesus Christ. It's almost time. The time is at hand. So live as if you will die tomorrow, and learn as if you will live forever. Thank you. Okay, thank you for that words of gratitude from Master Guide Nimrod Salazar. Next, Master Guide Ronilo Marasigan. Okay po, good afternoon sir. Pwede po ba mag-request? Baka ako po makalimutan na ako po ay nais muna magpasalamat sa ating mga leaders sa mga sitwasyon na binigyan ako ng pagkakataon ng ganitong mga bahagi sa gawain ng ministry ng ating Pathfinder. So siguro hindi ako makabuo ng salita kung hindi ko muna marinig yung words of gratitude ng ating former youth director na si Pastor Jeronimo Bernes, na mas nais ko siyang magbigay ng pahayag sa gawain ito sapagkat sa kanya po ito ay nagsimula na maipagpatuloy po ito sa huling bahagi po ng PLA APLA program. Sana po ay si Pastor Jeronimo po ang makapagbigay po. Pastor Jeronimo. Pastor Bong. Yes. Pastor Bong. Okay. It's a big surprise for me to be requested na magbigay ho ng short testimonies. Let's give a big applause to our Lord Jesus Christ, kasi siya naman yung pinaglilingkuran natin, and we are just instruments. And I'd like to say personally my sincerest thanks
sa ating pong mga tagapanguna. And I know and I believe, mga minamahal na mga kapatid, with all my heart, na sa kanila pong leadership ay they are the true epitome of the true master God. Si Sir Marasigan, Sir Nilo, na kung saan mga minamahal na mga kapwa ko mga master guides ay even though marami rin ho siyang mga personal challenges, he never gave up. At lalong-lalo na most of the times ay siya po ay nagbo-volunteer without any, sasabihin ko po sa inyo, without any money involved coming from Central Luzon Conference. Pero still, siya po ay nagpapatuloy po na maglingkod po sa Central Luzon Conference. Kaya thank you very much, Master Guide Nilo Marasigan, for your leadership. Again, you are the true epitome of a true master guide. At ganoon din po sa mag-asawang Bagtas. Kagaya po ng banggit nga ho nila talaga. Sila po ay yung pagmamahal ho nila sa gawain sa kabataan, sa mga master guides. Marami ho silang mga sineset aside, personal life ho nila, yung sa family ho nila, even ho sa monetary, ay sila po ay naglilingkod hindi upang yung kanilang sarili ang siyang maitaas, kundi ang pangalan po ng Panginoon ang siyang itataas. So thank you very much po sa leadership po ng NPUC, kay Pastor Dave Murado, who keeps on encouraging the leadership of Central Luzon Conference Youth Department, para sa ganun po ay ang ating po mga kabataan throughout Central Luzon Conference ay lalo po silang ma-involve sa gawain ng ating Panginoon Diyos. At of course, sa lahat po ng ating pong mga trainees, sa ating pong mga master guides na nag-participate po, na-involve po dito po sa ministry pong ito. Minamahal na mga kamanggagawa, hindi po ito ang katapusan po ng ating pong paglilingkod na nabigyan na ho tayo ng mga certificate, kundi bagkus ito po ang magiging lalong magbigay sana sa atin ng inspirasyon para gumawa sa ating pong Panginoon. Alalahanin ho natin, yung krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon po ay iyon po yung pinaka mabisang message ho na ating pong iwawagayway sa lahat po ng mga kabataan ho natin, sa ating pong mga kabatiran, na dahil ho sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon Jesus ay nagkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at assurance ng ating pong kaligtasan. Kaya yung certificate ho natin ay yan po mga minamahal ay gamitin ho natin para sa malaking pag-honor ho sa ating pong Panginoon. Salamat din po sa ating pong masipag po na former youth directors, kay Pastor Joel Absede at sa inyo pong leadership. Talagang kayo po ay laging available po para sa mga kabataan natin. Again, thank you very much. Balik ko natin pagpuri sa ating pong Panginoon. Okay. Thank you po, Pastor Jeronimo. Sa akin naman pang panguling salita, konti lamang to, may 1 oras lang. Nais kong pasalamatan ang lahat po ng mga nagpasimula ng training hanggang sa natapos sila. Lahat po ng ating bahagi ay ating ginawa upang makanta natin ang mga kaalaman at karunungan. At madalas po binabasa ko ang kawikaan. Nandito po lahat kasi talaga yung ideas ko na kailangan kong matutunan yung kaalaman at karunungan na nagmumula po sa ating Panginoon. Ngayon po ito po ay aking pinapanalangin na parati sana ay hindi lamang po tayo dito lagi nagsisimula o nagtatapos, kundi lagi po sinasabi ay patuloy po tayo. Pero isa po laging sinasabi kong paalala, whatever you do, wherever you are, be humble. So our ministries for this Patani Club Ministry are already through with this event na this is the last program for our training. So sabi nga, may nawawala pero may pumapalit, pero and it is a challenge na mag-continue tayo sa lahat ng gawain hanggang sa pagdating ng Panginoon. So may God bless everyone for this afternoon, the PLA, APA
program awarding. So congratulations, kudos to everyone. Again, congratulations sa lahat ng mga na-award this afternoon. Una nating pasalamatan ng Panginoon na itong ating programa ng training, even though dumaan sa mga challenging moments ng una pandemic, ito ay nag-start noong 2000, hindi ko nagkakamali, 2018-19 nung mag-undergo rin ako sa PLA training. Ito ang second batch ng training na under ng CLC at ng NPUC collaboration. Pinasasalamatan natin ang mga talagang nag-total member involvement, total leadership involvement ng ating mga leader. Without their collaboration, support, 100% support, ay hindi magaganap ito. Binanggit na kanina ni Pastor Bong ang ilang mga tao mula sa CLC hanggang sa university dito sa AUP na nag-involve, support sa programang ito, maging yung mga sa US, At ang isa pa, yung pagtitiwala ninyo ng mga master guide in different missions, kasi meron tayo sa Bicol, sa Bilang. Alam ninyo, sa mga training na ganito, hindi tayo nag-expect ng marami. Kasi kahit ang Panginoon sa alam niya sa pagpili sa mga sa biblical, kung titignan natin yung biblical choosing ng pagpili ng leader tsaka yung mga gusto niyang i-train, ay hindi siya after sa marami, ilan lang makibibilang natin sa ating mga daliri. Kung una nating isa-cite si Gideon, ang inutusan ng Panginoon, iniisip ni Gideon, marami yung kalaban, marami yung iniisip niya marami ang kakailanganin, pero sa qualification na binigay ng Diyos hanggang 300 lang, kahit sa pagpili ng mga tiktik, 12, pero ilan lang yung nag-report ng maganda, Ibig sabihin, dito sa ganitong uri ng trade, lalo na sa gawain ng pathfindering ministry, ay ang isa nating laging ine-emphasize, ang pathfindering at youth department ay nagsimula sa original name niya na MD, Missionary Volunteer. At nakita ko ang volunteerism spirit ng mga naglingkod. Kaya una dyan si Sir Nilo, Sir Nilo, marami ang inaaning criticism. Yung mga parang siya, china-challenge yung kanyang kakayanan. Pero nakita naman natin ang kanyang commitment. Ang lahat ng tao may limitations, pero yan ang kanyang commitment sa Panginoon, maglingkod through pathfindering ministry. We praise God na merong Nilo Marasigan na talagang 101% ang kanyang support. Alam nyo nga, marami nga ako natututunan dyan kay Sir Nilo. Pag pumupunta yan, tumatawag. Si Pastor Absede, on the part ng kanyang commitment sa CLC bilang pastor, meron siya inaalagaan, pero yung time, sa AUP, Sir Nimrod, si Sir Jeruel, kahit wala siya, si Sir Torres, si Ma'am Torres, yung mga taong yan ay makikita natin. Gusto natin kilalanin sila. Si Pastor Ken Patila, nandyan din. Kaya natutuwa ako na kahit iilan lang ito, at ilang nating mga youth director, iilan lang ang ating award. Si mag-asawa ni Brother Solomon. At kayo, without you, hindi naman magiging successful ang training kung wala kayo na nag-register, nag-enroll. Kaya nga, we praise God. I hope na yung direction na present natin kanina ay mobilize natin kahit ilan tayo sa bilang.
akayin natin na ang ating church ay maging healthy sapagkat merong mga healthy leaders na tumanggap ng award. At ang pagiging malusog natin ay nakasalalay sa ating number 1, yung spiritual growth natin sa Diyos. Yung ating leadership skills, and then yung ating puso na nandun yung mission na nagampanan natin. Malaki ang challenge, Lalo na ngayon may bago tayong curriculum at lahat tayo, I encourage you to register and to enroll. This coming February, we will release maybe this first week of the form and registration for the selected first batch who will attend the orientation seminar of AYMP. At I hope na kayo kayo na mga PLA, APLA, kayo ay unang magre-register. Kaya this week with Guro, ayusin na namin yung registration form, and then we will open the registration. Kasi ang initial na iniisip ko na umattend ay siguro ay marami na yung 150. Kasi meron yan second batch naman Pagkatapos ng February, meron tayong parang May. And then yung training ay July. Kaya 3 yan. I hope na suportahan natin ito dahil may mga changes na ginawa ang General Conference. Meron ding changes na ginawa ang division. Malalaman natin sa panahon ng orientation. I hope and I pray na you pray for your leaders. Ang inyo pong lingkod, ipanalangin ninyo, malaki ang challenge sa atin. May mga bago tayong mga youth director na alam naman natin hindi ganun kadali ang mag-hold ng mga tao. At idalangin din natin, request ko sa inyo, ipag-pray ninyo ang inyong mga youth directors sa pinagalingan, may mga bago dyan. Tulungan natin sila, imbis na paghanapan natin sila, i-criticize, ipag-pray natin at mag-volunteer tayo na maitutulong natin, especially sa Pathfinding Ministry. I expect na magiging kasama kayo sa council. Yung sa inyo dyan ay nagkinuha ng coordinator sa kanilang mga area. I hope na wag na ninyong antayin na kayo imbitahan ng inyong director. Wag volunteer kayo kung ano yung magagawa ninyo. Ang number 1 na trabaho niyang mga coordinators at ng inyong director ay i-gather ang number ng mga master guides sa inyong lugar. Kaya kung kayo man ay teacher, layman, young people, tulungan nyo silang magbilang ilan yung club sa inyong mission, ilan ang master guide sa inyong lugar, sa inyong teritoryo. I-submit ninyo sa youth director para malaking tulong yon kasi hindi nila kaya na nag-iisa. Without your support, this program will not be successful, mga kapatid. Without your sharing your knowledge, your skills, your potentials, we cannot come to this point ng awarding. Lahat tayo sama-sama rito. At ito ay collaborative effort ng bawat isa. Kaya we give the glory and honor, and I hope and I pray you will still commit yourself to be a missionary volunteer, master guide awarded of PLA and APLA. Again, congratulations. We give the glory and honor to our great master guide, no other than Jesus.
Okay. Let's bow our head for a word of prayer. Tayo po yung yumuko sa panalangin. Loving God in heaven, our great leader, master guide, we give you the glory and honor for the success of this program. Awarding ceremony of the PLA and APLA candidates who received their recognition, certificate, insignia that testifies that they undergo the training and accomplish all the requirements. Father God, thank you for calling these selected master guides, committed to upgrade and develop their skills for the glory and honor of your name. May you continue to bless them, their ministry, their commitment. Even though they are facing many challenging situations, Father God, we praise you and give you the glory and honor for those committed master guide, trainers, instructors, lecturers who involved in the year that had passed. Their commitment to train their fellow master guide to reach the ideals of master guide and pathfinding ministry. All of us, we are so thankful even though we experience crisis in the midst of pandemic. We are never being locked down in the ministry of pathfinding. Thank you for the sustenance. Thank you for the wisdom. Thank you for the committed hearts with the triangle hearts to share their skills and knowledge and wisdom to the fellow master guide. Now, as we face another challenges, as we pursue our commitment to serve your church, may you empower each one of us. May you give us the vision and give us the burden to train more young people in the church and help us to be a good model, master guide like yours. Help us always to have the spirit of missionary volunteerism in our hearts. Help us always to be humble. Help us always to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Help us always to please you, not our fellow man. And we give you the glory and honor. I pray that this committed master guide will receive their certificates for PLA and APLA training may be a good model to their respective territories. And all of us carry the burden that you entrusted to each one of us. Thank you, loving Father, for allowing us to receive your blessing this afternoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Let us recite our Maranatha prayer. Mispa. May our Heavenly Father, who watches over us, watch over you and me till you meet again. Ready? Run. Sa lahat na naging kasapi ng ating programa sa awarding ceremony ng PLA at EPLA, mula sa liderato ng union hanggat sa liderato ng iba't ibang mga misyon and conferences at institution, at ang lahat na nabigyan ng award dahil sa kanilang commitment sa ating pathfinding ministry, ay bigyan natin ng saludo ang ideals ng pathfinding ministry under the banner of the Union North Philippine Union Conference. Ang lahat ay magbigay ng ating hugay kamay. Hugay kamay! Handa, rap! Okay. Thank you. Thank you.
Okay. O sige, mag-picture taking ng casual. Okay. Para hindi hirap yung mga kilikili. Alright. Picture taking Sige, na po tayo. labas muna kayo. Pakita uli. Picture taking po. Hello. Yes, Pastor. Nakalabas na sila lahat. Ay, ba't sa akin hindi? Pastor. Nakalabas naman, Pastor. Lahat. Ako may problema. Right? Hindi. Yung iba, Spotlight ka. yung iba wala. May screen po kayo ng screen. Pastor, lahat. Tapos ano ka, mag-gallery. Sa gallery. Oo Gallery. nga. Punta ka sa gallery. Hindi, Rebecca nandito. po, hindi naka-open. Merong hindi naka-open. Si Rebecca. Ayan, si Boris. Meron si Marlon, Si si Emilio. Castellano. Leonard. Oh, okay, yan. Okay, ready? Smile. Sweet, wala ka. Okay, ready? 1, 2. Okay, isa pa. Okay, mag-request po. Sandali lang daw. Ay, nako, patay ka, hindi ka nakasama. Bawiin na yung pin at saka yung ano. Ay, oo. Nag-win ko na. Iwan si Mrs. Chamsede. Okay, ready? 1,